drivers ngayon. Ngayon, ito po kasi talagang worst case scenario po na may pinapatay. Kadalasan din po ang pinaka-common po na risk ng ating mga drivers ng TNVS ay yung pagnanakaw o yung pang-hold up pero ang mahalaga kasi yung buhay. Sabi nyo nga po, hindi nyo alam kung lalaban ba kayo o ibibigay nyo lang. Pero mukhang si Ginoong Cabrera wala po ibinigay sa kanyang option na ganito, pero pending pa rin naman po sa investigasyon. Hindi po natin alam kung ano yung tunay na nangyari. Pero kalunos-lunos po kapag buhay na po talaga ang kinitil. So, sa inyo pong grupo, meron na po ba kayong mga hakbang para mas mapalawig pa at mas mapalakas po ang proteksyon ng mga TNVS drivers? Meron na po ba kayong mga otoridad na nilapitan? Meron na po ba kayong mga government agencies na nakausap para naman po sa protection po ng ating mga TNVS drivers? Apo, meron na po tayong nilapitan, lalo-lalo na yung LTFRB para po dito. Ngayon po, nasa 20 plus ang transport network company na nag-ooperate. Dami na, no? Sila po yung sa booking. Pasahero po nila yan Tapos ibabato po sa TNVS driver sa amin. Ngayon, humiling po kami sa LTFRB na pag-aralan at i-check ang mga transport network company na maayos na mag-operate, yung merong security features ang kanilang mga security features ang kanilang mga application. Para naman kahit papano yung driver ay kampante sa pagbabiyahe, lalong-lalo na sa gabi. Kasi po ngayon, dun sa 21 or 20 plus pa na transport network companies, baka ito mga fly-by-night yung iba. Talagang baka doon pa nanggaling yung iba, baka doon pa nanggaling yung ibang hold-upper, baka magamit pa sa iba. Dapat tanggalin ito, i-slash at maiwan lamang yung mga magaganda ang mga security features at yung nakakapagbigay ng tamang pasahero sa mga TNVS. Pero kasi kung nasunod nila ang requisito sa pagkuha ng prangkisa at permiso para maging isang TNVS sila, baka mahirapan TNC, baka mahirapan naman na maalis sila sa listahan. Pero ano ba yung security feature na binabanggit mo? Alam niyo, meron pong ang mga pasahero po, hinihinga nila ng number one, syempre yung cellphone number. Ayan, yung mga hinihingi ng TNC para makapag-register ka sa application. So, hindi natin alam kung gaano ba kagaling yung sinasabi natin noon sa SIM card registration. Dapat doon pa lang, meron na tayong, may lead na tayo sa mga nawawala, di ba? Kung sino yung nag-book. May pangalan na, may picture na. Mga selfie na hinihingi ng picture, hinihingi ng mga TNCs, ID, hinihingi ng mga TNCs para kahit papaano, legit tao yung nagbubook sa kanila. Kaya lang, siyempre, magagaling din tong mga kawatan natin. Mamimeke sila ng IDs, i-register na yung SIM card. Alam mo, Yes. I was about to say that. John, ang pagkakaroon ba ng partner ng dashcam o CCTV sa loob ng sasakyan ng mga TNC, yan ba'y mandatory o hindi? Doon po sa pagkuha ng franchise, dapat may mga CCTV. Pero requirement ba yan? Dagdag gastos po ito sa mga driver. Hindi. Teka muna, wag muna tayo sa gastos. Yan ba'y requirements? Ang CCTV po sa modern transport kailangan po, requirements po. Ay, kasi John, naroroon ako doon sa sinasabi ninyong dagdag gastos. Pero para kanino ba yan kung gagastos ka? Hindi ba yan para sa inyo? Na kung ano man ang mangyari sa loob, ng sasakyan, at least may reference ka agad kayo. Kung kasi kamo pwedeng pikiin na yung identity ng mga magre-registered sa apps Pero kung ikaw ay makukuha na ng CCTV sa loob, wag yung kitang-kita nung sasakay kung nasaan nakapwesto yung CCTV. Baka, I think, hindi CCTV siguro. Maybe a dashcam. A dashcam is the appropriate para naman, term for that. Medyo magastos yan, pero para sa inyo yan lalo na sa mga driver. Hindi ba kayo pabor doon, Jun?
Ako po, pabor ako doon. Oo. Pabor ako doon. Well, Medyo may very good. gastos, pero pabor po tayo dyan. Oo. Dapat nakikita rin yung mukha ng mga pasahero. Yes. At para protection ng pasahero sa driver, protection din ng driver sa Oo. pasahero. At saka, Parehong Siyempre, sa mga protektado. tsaka Yes, meron ba oo. kayong special dial up para halimbawa pag na-hold up kayo, hindi lang kayo kung partner, kundi yung mga driver. Pag pindot nyo yung telephone number na yon, ay meron agad biglang kabi-kabilang wawang-wang na pulis na Or maybe, nalalapitan kayo. daw, sabi nila, may mga nagsasuggest dito, Sir June, partner ng mga listeners natin, radio communications, dapat meron sigurong ganun, maganda sana. Basta mabilis po na communication. Kasi pag cellphone, medyo mahirap pa po eh. Oo. Ma'am Kay, mayroon po kaming mga grupo na may ganyan gumagamit po ng online radio. Yun po yung Zilo kung tawagin.